Ang pusong tapat, kahit nakatago sa dilim ng lihim, ay patuloy na nagliliwanag. Sapagkat ang pag-ibig na tunay ay hindi nangangailangan ng palakpak ng mundo, kundi ng katahimikan ng damdaming wagas. Isang mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Paulo. Ang kwento na ibabahagi ko sa araw na ito ay hango sa salaysay ng aking Lolo Jomar. Sa tuwing binabalikan ni Lolo Jomar ang pangyayari sa nakalipas, ay hindi niya maiwasan ang maging emosyonal. Kalagitnaan ng dekada 80, sa isang payak at tahimik na munisipalidad sa Hinatuan, Surigao del Sur, nakatirik ang tahanan ng dalagang si Divina sa paanan ng ilog na sinasabi nilang kanlungan ng engkanto at nilalang na hindi nakikita. Napakalinis ng tubig na nagmumula doon, kaya dito kumukuha ang kalapit na kabahayan bilang pang-inom, panligo at iba pang pangangailangan sa araw-araw. Inak, ipagsalok mo nga ako ng tubig sa ilog. Malapit nang umuwi ang tatay mo mula sa sakahan, kaya tiyak na gutom na iyon. Sige nay, daanan ko na lang ang alaga nating kalabaw para mapainom ko sa ilog. Mag-ingat ka anak. Bilisan mo lang dahil malapit nang sumapit ang tanghaling tapat. Mahirap na, baka matipuhan ka ng mga engkantong napapadaan sa ilog. Sige nay, bilisan ko na lang po para hindi ako abutan ng tanghaling tapat. Mabilis na kinuha ni Divina ang batya na gagamitin niya sa pagsalok ng tubig. Iyon na rin ang kanyang gagamitin para mapainom ang kanilang alagang kalabaw. Darating ni Divina sa ilog ay labi siyang nadismaya dahil naggulay putik ang tubig. Kailangan pa niyang hintayin ang muling paglinis ng tubig bago makaigib ng tubig. Buhay na naman, oo. Kung kailan ako nagmamadali ay doon pa talaga sila mananabotahe. Malamang ay may naliligo sa taas kaya lumabo ang tubig na umaagos dito, malapit sa amin. Inauna ni Divina ang pagpapainom sa kanilang alaga na kalabaw. Datapos na makainom ang kalabaw, ay inuna niya lang itong ibalik sa pastulan. Sigurado na kailangan pa niyang maghintay ng ilang minuto bago muling luminaw ang tubig sa ilog. Hindi napansin ng dalaga ang oras at inabot na pala siya ng tanghaling tapat sa ilog. Kampante lang si Divina na ligtas lang siya doon dahil hindi kalayuan lang naman ang kinatitirika ng kanilang bahay. Hanggang sa narinig na lang niya ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Anak, umahon ka na sa ilog. 12:00 na ng tanghali. Andyan na nay. Malabo ang tubig kaya hindi ako nakapag-igib kaagad. O siya anak, bilisan mo ang galaw. Delikado na ang manatili sa ilog. Mabilis ang naging galaw ni Divina. Pagkatapos siyang makasalok ng tubig sa ilog, ay kaagad siyang tumayo para umalis. Subalit napatigil siya sa pagkilos nang bigla siyang makarinig ng huni. Napakalamig ng boses na kanyang naririnig, dahilan para muli siyang mapalingon pabalik sa kabilang pangpang. Nanindig ang mga balahibo ni Divina sa kanyang nakita. Tumbok ng mga binata at dalaga na nakasuot ng puti na nakaupo sa bato sa kabilang pangpang. Tumatagos ang sikat ng araw na tumatama sa kanilang mga balat. Napakakatangos na mga kanilang ilong at naninilaw ang kanilang katawan sa suot na mga hiyas. Napako lang ang tingin ni Divina sa kanila at pansamantalang natulala.
Umalik lang siya sa katinuan nang hatakin siya ni Berta paalis sa pangpang, ang kanyang nanay. Ikaw talagang bata ka. Sinabihan na kita na huwag magpaabot ng tanghaling tapat. Pagkarating sa kanilang bahay, ay tulala pa rin si Divina at hindi makausap ng matino. Eksakto namang kararating lang din ni Mang Pedreng na kanyang ama at agad nag-usisa sa nangyayari sa kanilang anak. Anong nangyayari sa anak natin, Berta? Bakit siya naging ganyan? Binalaan ko na siya, Pedring, na huwag magpaabot ng tanghaling tapat sa ilog. Pero may katigasan din ang ulo minsan kaya napapahamak. Bakit mo kasi pinabayaan? Alam mo naman kung gaano kadelikado ang ilog pagsapit ng katanghalian. Madali ka. Puntahan mo si Balang. Sigurado ako nakagagawa ng engkanto ang nangyari sa ating anak. Nagmamadaling tumungo si Berta sa matandang albularya. Si Balang ang takbuhan ng mga taong nakatira doon sa tuwing may nararamdaman na sakit ang mga kababaryo. May kalayuan ng ospital kaya nauuna pang isang guni sa albularya bago sa paggamutang bayan. Pero nung kapanahunan daw nila ni Lolo, ito daw talaga ang mga manggagamot. Palaging pinupuntahan kahit na mga simpleng lagnat. Naabutan ni Berta si Balang na kasalukuyang nakaupo sa pinakamataas na bahagi ng kanyang kubo. Sinadya ang paggagawa ng kanyang bahay. Naabot tanaw ang misteryosong ilog sa Surigao. Dumiretso si Berta sa kinaroroonan ng matanda at agad ipinahayag ang kanyang bagay. Oh, Berta. Bakit parang hinahabol ka papunta dito sa aking bahay? Ano? May nakaaway ka ba? Wala po, Balang. Ang totoo niyan ay kailangan ko ng tulong. Tulong? Bakit? Ano ba ang nangyari? Ang anak ko na dalaga ay umuwi na tulala. Tulungan mo kami. Utang na loob po, Manang. Hindi na ako magtatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sigurado na pumaroon siya sa ilog. Kanina pa ako nakatingin, buhat dito. Dahil maraming engkanto na nagkakatuwaan doon ngayon. Ganoon din ang hinala ko. Agaran nga akong pumunta dito. Baka ano pa ang mangyari sa anak ko. Hintayin mo lang ako saglit. Ihahanda ko lang ang gamit na aking dadalhin. Nagmadaling pumaroon si Balang sa tahanan nila Berta at pagkarating niya doon ay agad napansin ng albularya ang kakaibang halimuyak ng bulaklak. Hindi ako nagkakamali. Ang halimuyak na aking nasasamyo ay buhat sa isang engkanto na pamilyar sa akin. Anong engkanto, Balang? Mahumanay. Sigurado na mahumanay ang dumali sa anak niyo. Iligtas mo ang anak ko, Balang. Tulungan mo kami. Mabuti na lang naging maagap ka, Berta. Dahil kung naantala pa ang pagpunta mo sa ilog, ay sigurado na natangay ng engkanto ang anak mo. Sinimula ng albularya ang paggagamot na ayon sa kanya ay mabisa para mapalayas ang engkanto na nakatipo kay Divina. Umaalingasaw ang amoy ng halamang gamot at sangkap ni Balang sa pagsasagawa ng ritual. Pedreng, magmadali ka. Kailangan ko ng 7 manok para magsilbing alay sa aking gabay ng engkanto. Sila ang magsisilbing daan para magawan nating makipag-ugnayan sa engkantong gumagambala sa anak nyo. Malakas ang hinala ko na natipuhan si Divina ng isang engkanto, kaya binalak siyang tangayin pabalik sa kanilang mundo. Sige po, Balang. Pupunta ako ngayon din sa aking kamag-anak. Magpapatulong ako sa kanila para makumpleto ang manok na kailangan sa pag-aalay. Nagmamadaling umalis si Pedreng
para pumunta sa kanyang mga kamag-anak na nakatira sa hindi kalayuan. Agara namang tumugon ang partido ni Pedring. Nagtulong-tulong sila para mabuo ang bilang ng manok na kailangan sa pag-aalay. Pagbalik ni Pedring ay kasama na niya si Jomar na kababata ni Divina. Kompleto na ang kulay puting dumalaga na pinapakuha mo, Balang. Sabihin mo lang kung ano ang aming gagawin. Tayin mo lahat tapos ipalibot mo ang dugo sa iyong bahay. Kailangan na walang makakaligtaan na espasyo para hindi makalapit ang sinumang engkanto kay Divina. Tinulungan ni Jomar si Pedring para mapabilis ang ipinapagawa ng albularya. Pagkatapos ay nagsaboy si Balang ng asin sa bakuran na ayon sa kanya ay mabisang pantaboy sa engkanto. Ang manok na kinatay ay ipinaluto ni Balang pero mahigpit ang kanyang bilin na huwag maglagay ng anumang pampalasa lalo na ang asin. Pagkatapos ay ipinalagay ni Balang sa isang lalagyan para ialay sa altar. Ayon kay Balang na maaaring kainin ng manok na kinatay. Pero dahil walang lasa, kaya walang may magtangka na kumain. Ilibing niyo ang lahat na matitira sa manok pagkalipas ng 3 araw. Mahigpit ko ding ibinibili na kailangang bantayan si Divina sa loob rin ng 3 araw. Hindi pwede siyang mawaglit sa inyong paningin. Baka matangay siya ng engkanto na nagkagusto sa kanya. Hindi natin lubos masukat ang kanilang kakayahan, lalong-lalo na kapag walang may nakatingin. Huwag kang mag-alala, Manang, dahil tutulong ako sa pagbabantay kay Divina. Makakaasa ka na hindi siya mawawaglit sa aming paningin. Tugon ni Jomar. Mabuti naman kung ganun, iho. Kailangan na magtulungan para mairaos ang 3 araw. Kailangan lang na malampasan ni Divina ang 3 araw para tuluyan na siyang lubayan ng mga engkanto na gumagambala sa kanya. Hindi naman siguro kami pababayaan ng partidos namin. Kaya makakaasa ka, Balang, na maitatawid ang 3 araw na palugit mo. Salamat na lang kami dahil naagapan pa ang anak namin. Dahil kung nagkataon ay tuluyan siyang nakuha. Ganoon talaga ang mangyayari, Bert. Sigurado na nagluluksa na kayo ngayon sa huwad na labi ng anak mo. Sadyang napakatoso ng engkanto, lalo na kapag natipuhan ka nila. Sa bagay, maganda ang anak mo, kaya hindi nakapagtataka na kaagad siyang natipuhan ng engkanto. O paano? Alis na ako. Isang kaban ng bigas ang ibinayad ng mag-asawa sa albularya. Nang malugod naman niyang tinanggap. Malaking bagay na iyon sa kanya. Sanay na rin siya na palaging ganoon ang kanyang natatanggap sa panggagamot. Sa isang nayo na salat sa maraming bagay, malaking bagay na ang isang kaban ng bigas. Minsan nga ay walang bayad, pero okay lang sa kanya, may abot man o wala. Mabilis na lumipas ang 2 araw at naging hayahay ang kanilang pagbabantay hanggang sa sumapit ang panghuling gabi at nagkataon na kabilugan ng buwan. Bago dumako ang hating gabi ay nagsimula ang nakakapanindig balahibong kaganapan. Naging sunod-sunod ang pag-alulong ng mga aso. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng bapor at kalansing ng malalaking kadena. Nagkatinginan ang mga taong naroroon sa tahanan ni Divina. Hindi nila maipaliwanag ang nangyayari. Dahil kung tutuusin, ay malayo ang daungan mula sa kanilang bahay. Mamaya't maya, ang narinig nila ang sigaw ni Balang na nagpapawi sa pagkagulat ng mga taong naroon.
Anong ginagawa nyo? Di ba mahigpit ang kabilin-bilinan ko na bantayan si Divina? Nasalisihan kayo ng engkanto na nagtagusto sa kanya. Sinunod namin ang bilin mo, Balang. Salitan kami sa pagbabantay kay Divina. Sumilip si Divina sa siwang, kaya nabasag ang ritual na ginawa ko. Kabilin-bilinan ko na huwag siyang magpasakop sa labas, pero hindi nyo sinunod. Malakas ang hinala ko na ang barko na umalis ay lulan si Divina. Subukan nyo siyang gisingin ngayon din. Napatakbo si Pedring sa silid, kung saan ay nakahiga si Divina. Mahimbing itong natutulog at maririnig pa ang kanyang mahina na paghilik. Marahan siyang tinapik ni Pedring, pero walang tugon mula sa dalaga. Napilitan si Pedring na lakasan ang pagyugyug sa kanyang anak para magising ito. Subalit walang tugon na nakuha si Pedring. Patuloy lang ito sa paghilik na tila ay malalim ang pagkakatulog. Hindi tulog ang anak mo, Pedring, kundi ay naglalakbay ang kanyang diwa papunta sa ibang mundo. Diyos ko, ang anak ko. Nagmamakaawa ako, Balang. Tulungan mo ang anak ko. Tulungan mo kami na muli siyang makabalik. Susubukan ko ang aking magagawa dahil sa tingin ko, hindi basta engkanto lang ang tumangay sa kanya, kundi malakas na uri ng engkanto. Malakas? Ano ang ibig mong sabihin, Manang Balang? Malakas ang hinala ko na isang maharlikang engkanto ang tumangay kay Divina. Hindi basta-basta mababasag ng ordinaryong engkanto ang ritual na ginawa ko. Sigurado ako na may malakas siyang katangian, kaya gano'n na lang kadali para sa kanya na mabasag ang ginawa kong proteksyon. Patin mo ako, Manang Balang. May magagawa ka pa ba para mabalik si Divina sa kanyang katawan? Sinabi ko na, iho, na susubukan ko. Nakita mo naman kahit anong gising nyo sa kanyang katawan ay hindi siya tumutugon. Sigurado na may ginagawa na ang engkanto na tumangay sa kanya para tuluyan na siyang maangkin. Humanda ang demonyong iyon kapag may nangyaring masama kay Divina. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Hahanapin ko siya kahit saang impyerno pa kami makaabot. Hindi mo alam ang sinasabi mo, iho. Wala kang alam kung paano kumilos ang isang engkanto. Labi silang mamarosa, lalo na kapag may masidhi silang gusto na makuha. Wes, hindi ako natatakot, Manang Balang. Handa akong sumuong sa anumang panganib para lamang maibalik ko dito sa Divina. Masusukat natin ang sinasabi mong, iho, kapag hindi umubra ang pamamaraan na naiisip ko. Nananatiling nakatulog si Divina sa kabila ng panggagamot na ginawa ni Balang. Napagtanto ng albularya na tuluyang nakapasok na si Divina sa mundo ng mga engkanto. Kaya halos hindi na niya maramdaman ang dalaga. Isang medalyon ang kinalas ni Balang sa kanyang katawan na ayon sa kanya na iyon ang nagsisilbing kanlungan ng kanyang gabay na engkanto. Umusal siya ng dasal at ibinulong sa medalyon na kanyang hawak. Inilapit niya iyon sa puso ni Divina at tinalian ng kulay pula na tela. Ang medalyon ay may nakalimbag na imahe na kung titigan ay isang hayop na mayroong sungay. Nanlilisik ang mata na pulang-pula at kung titignan sa malayo ay mukhang buhay na buhay. Wag na wag niyong kakalasin ang medalyon. Ikinulong ko ang nalalabing hibla ng diwa ni Divina. Hanggat hindi nakukuha ng engkantong nagkagusto kay Divina ng buo ang kanyang diwa, ay mananatili siyang buhay. Pansamantala ay ito na muna ang pinakamainam ko na magawa. Balang, nasaan na ba ang aking anak?
Matagumpay siyang nadala ng engkanto sa kanilang mundo, Berta. Ginawa ko na ang lahat para mahatak siya pabalik pero sadyang malakas ang isang ito. Ngayon lang ako nakakasalumuha ng ganito kalakas na uri ng engkanto. Kailangan na mapasok ko ang kanilang mundo para mabawi si Divina. Sabihin mo lang balang kung paano ko iyon gagawin. Handa akong gawin ang lahat para sa aking anak. Hindi na baling magbuwis ako ng buhay para lamang mailigtas ang buhay ng anak ko. Wes, ngayon din ay pupunta ako sa ilog para hanapin ang lagusan na ginagamit ng mga engkanto. Kailangan niya makapasok tayo sa lagusan bago pa sumapit ang ikatlong araw. Sa loob ng ikatlong araw dito sa ating mundo ay magaganap ang isang seremonya para maging ganap na engkanto si Divina. Kailangan na mapigilan natin na kainin niya ang itim na kanin. Iyon ang panghuling ritual para maging ganap ang kanyang pagiging engkantada. Pasok ako sa mundo ng mga engkanto para bawiin ang anak ko. Subalit may alinlangan ako, Pedring. Matanda ka na, baka hindi mo kakayanin ang pagsubok na kailangan mong pagdaanan. Hindi na bali na mapahamak ako basta mailigtas ko lang ang aking anak. Wala na siyang aasahan kundi ako na ang kanyang magulang. Tahimik lang si Jomar, pero ang totoo ay kanina pa lumalakbay ang kanyang isipan. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya natatagpuan si Divina. Bigla na lang siyang sumabat sa usapan ni Pedring at ni Balang. Ako ang tatawid sa lagusan. Buo ang paniniwala ko na mas malaki ang pag-asa na mabawi si Divina kapag ako ang umalis. Napako ang tingin ng mga taong nakarinig at tinatansya kung seryoso si Jomar sa kanyang sinabi. Tama ba ang narinig ko, Jomar? Ikaw ang magboboluntaryo na pumasok sa kinaroroonan ni Divina. Oo, Tay. Handa akong pumasok sa mundo ng mga engkanto para lamang mabawi si Divina. Naniniwala ako, Tay, na may sapat akong lakas para gawin iyon. Hindi ko iyon ipagkakait sa aking kaibigan. Hindi ako basta-basta papayag na aalis ka hanggat walang permiso na mula sa iyong mga magulang. Kung ganon, magpapaalam ako ng maayos sa aking mga magulang, Tay Pedring. Ganon pa rin ang mangyayari kapag pinili ko na manatili dito. Wala pa rin akong katahimikan, kaya mas mainam na ako na lang ang tatawid. Sige, iho. Abisuhan mo na lang ako kung ano ang sagot ng mga magulang mo. Garang umalis si Jomar para magpaalam sa kanyang mga magulang. Katulad ng mga magulang ni Divina, ay matanda na rin ang kanyang magulang. Kaya maiintindihan nila kung bakit nagpasya itong sumuong sa pagliligtas sa dalaga. Batid ng kanyang mga magulang na higit pa sa pagkakaibigan ang tingin niya kay Divina. Tagal na niya itong nililigawan ngunit mas pinipili ng dalaga na pagtuunan na muna nila ang pag-aaral. Maayos naman ang relasyon nila ni Divina kahit hindi pa mapagbigyan ng dalaga ang kanyang panunuyo. Nangako naman si Divina na sasagutin ang binata kapag nakapagtapos na sila sa pag-aaral. Iyon ang pangako na kanyang pinanghahawakan, kaya magpahanggang sa kasalukuyan nun ay matyaga silang naghihintay. Inausap ni Jomar ang kanyang magulang at agad naman siyang naintindihan ng mga ito. Alam nila na mag-aalala lang si Jomar kapag hindi itinuloy ang kanyang balak na iligtas si Divina. Naaawa na rin ang kanyang mga magulang dahil sa tuwina ay nakikita nila si Jomar na tulala at lumilipad ang isipan. Sakaling mawala si Divina ay parang namatay na rin ang kanilang anak. Kaya mas maigi na pumayag na lang sila na gawin ang kanyang gusto.
Matanda na rin sila at malawak ang isipan pagdating sa pag-ibig. Maigi ng mabigo na sumusubok kaysa mabigo na maraming katanungan. Sinuman si Jomar ng kanyang ama para mapatunayan na pumapayag ang kanyang mga magulang. Hindi ko alam, Jomar, kung paano ko masusuklian ang kabutihan mo. Sakaling makaligtas si Divina at humiling ka na pakasalan ang aming anak, hindi kami tatanggi, anak. Pinatunayan mo lang sa nangyayari ngayon na karapat-dapat ka sa aming anak. Napaalad si Divina, anak, na nakatagpo siya ng lalaki na katulad mo. Maliban na magandang lalaki ay ubod pa ng kabaitan at responsable. Sana makaligtas lang si Divina dahil ako mismo ang hihiling sa kanya na pakasalan ka. Wala akong hinihintay na kapalit, Nay, Tay. Sapat na ang makita ko si Divina sa muling pagkakataon na ligtas. Napakarami pa niyang pangarap sa buhay. Mahabang panahon na rin na naging magkaibigan si Jomar at Divina. Sa kalaunan ay parang magulang na rin ang turing niya sa dalawang matanda. Ganoon din si Divina sa kanyang mga magulang. Kaya ganoon na lang ang epekto sa kanila ang nangyari sa dalaga. Isinama ni Balang si Jomar sa ilog, kung saan ay nakasalamuhan ni Divina ang mga engkanto. Ayon sa albularya na doon mismo matatagpuan ang portal at lagusan na mag-uugnay sa kanila papunta doon sa mundo ng mga engkanto. Kailangan nilang matagpuan iyon bago pa sumapit ang ikatlong araw. Sakaling mabigo sila na matagpuan iyon, ay habang buhay nang makukulong si Divina sa mundo ng mga engkanto. Abangan natin, iho, ang bukang liwayway kung saan lilitaw ang gintong barko. Ay naroon ang lagusan. Ibig mong sabihin, Manang, na totoo ang bapor na aming naririnig? Pati ang kalansingan ng kadena ay totoo? May daungan talaga dito sa ilog? Magarbong daungan, iho. Isang daungan na lubhang moderno kumpara sa mundo ng mga tao. Ang ilog na ating nakikita ay isang huwad lamang. Dahil sa likod nito ay nagkukubli ang lagusan na nag-uugnay sa mundo ng mga engkanto. Matagal ko nang sinasabi na umiwas ang pumarito, pero lubhang matitigas ang ulo ng mga nakatira dito. Siguro sa nangyari kay Divina ay magtatanda na ang mga residente dito. Sana magsilbing aral ang nangyari sa kanya. Samantala lang, iho, hindi ito ang unang pagkakataon na may kinuha ang mga engkanto. Ang tao ay lubhang maganid. Siguro kung natuto lang silang magrespeto sa kapaligiran, ay hindi mangyayari ang ganitong bagay. Sumapit ang madaling araw at nandoon pa rin ang albularya at si Jomar. Matyaga nilang inaabangan ang pagsulpot ng gintong barko na nagsisilbing sasakyan ng mga engkanto. Habang nakaupo sa isang madamong na punong kahoy, hindi naiwasan ni Jomar na mang-usisa. Saan ba nagmumula ang gintong barko, Manang Balang? Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa Beringan? Tungkol sa Romblon kay Lolo Amang at doon sa Bicol? Akala ko ba isang alamat lang ang mga yan? Hindi alamat lang ang Beringan, iho, at mga ibang lugar. Totoong umiiral ang Beringan sa dako paroon. Tanging mga piling engkanto lang at mortal ang nabibigyang pagkakataon na masilayan ang Beringan. Bakit may mga nakakapasok na mortal, Manang? Dahil nagugustuhan sila ng engkanto na nakatira sa Beringan. Sila ang mga engkanto na may mataas na katayuan. Paano ka nakakasigurado na si Divina ay naroon na sa Beringan? Ang lugar na ito ay pangunahing daanan ng maharlikang engkanto. Mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang lahi na makisalamuha ang isang mababang uri sa kanila. Walang sino man na engkanto ang maglalakas loob
na lumapit dito. May kaakibat na kaparushan kapag nilabag nila ang kautusan. Nakakasiguro ako na naroon si Divina sa loob ng beringan, gaya ng nauna sa kanya. Isipin mo na lang, iho, kung sa ating mundo, katulad ng mga nasa Middle East na mga lugar, di ba? Kailangan nila ng katulong at nagre-recruit sila dito sa Pilipinas. Ganoon din ang mga engkanto. May iba naman na mga sa ibang bansa kagaya ng Amerika. Yung mga Amerikano gusto makapag-asawa ng mga Pinay. Ganoon din ang ginagawa ng mga engkanto. Humahanap sila sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, aminin man natin o sa hindi, maraming mga paniniwala at madaling maniwala sa mga sabi-sabi. Kaya dito nila naibigan. Pero alam mo, hindi lang sa Pilipinas may engkanto. Maging sa Taiwan, Thailand, basta lahat ng halos nasa Southeast Asia. Doon naggalat. Kasi sabi ng gabay ko ng engkanto, noong kapanahunan pa nila ay dikit-dikit ang lugar natin. Pati sa mga ibang bansa ay dikit-dikit ito. Umihiwalay ito ng tuluyan dahil sa pakikipagdigma nila. Kaya may kanya-kanya na silang lugar ngayon. Lalo na dito sa Pilipinas, dapat dikit-dikit ito. Pero dahil sa digmaan na nangyari sa kanila, ay naging hiwa-hiwalay. Pero lagi mong tatandaan, ang pinakamakapangyarihan ay Biringan City. Kumbaga sa lugar natin, yun ang Amerika nila. Mundo na halos lahat ng malalakas. Ibig sabihin, Manang, na marami nang kinuha at dinala ng mga engkanto sa loob ng beringan? Pero may nakakalabas naman ba ng buhay? May pinapalad na makakalabas, pero mas madami ang minamalas na hindi na nakalabas. Hanggang sa kasalukuyan ay naroon pa rin sila sa loob ng beringan. At isang ganap na engkanto at engkantada na. Namamatay ang kanilang katawang lupa sa mundo ng mga tao. At muli silang ipinapanganak sa mundo ng mga engkanto. Ang kanilang diwa lang ang naghihiwalay sa kanilang katawang lupa. Nabubuhay sila sa ibang katawan na angkop sa mundo na kanilang ginagalawan. Sadyang mabilis ang oras sa mundo ng mga tao, kaya mabilis tayong tumanda at namamatay. Sa kanilang mundo naman ay sadyang mabagal ang takbo ng panahon, kaya matagal magbago ang kanilang mukha. Ang isang oras sa kanilang mundo ay katumbas na ng ilang taon sa ating mundo. Pero nais lang akong may linawin. Ngayon lang siguro mo ito maririnig. Alam mo ba kung bakit marami ang nagiging alipin o alila sa mundo ng mga engkanto? Bakit po, Manang? Hindi ko po alam yun eh. Kasi alam mo, kapag nagsasawa ng hari sa kanila, iba sa una ay magiging asawa sila. Pero kapag nais na ng hari na humanap ng bago, gusto na niya ng katulad sa kanya ng mga engkantada na may maharlikang dugo, ay basta na lang silang iniitsapwera. Ginagawang alipin. Kaya ganoon ang nangyayari. Sa paglipas ng mga taon, yung mga dating asawa ng hari na galing sa mundo ng mga tao ay nagiging alipin nila. Kaya kung mapapansin mo, bawat kwento ng mga individual na nanggaling sa mundo ng mga engkanto, ay yung mga katulong daw ng mga hari at reyna ay mukhang tao pa rin. Mukhang katulong na tao pa rin. Pero ang totoo ay mga tao talaga sila dati, ginawang engkantada. Kaya naman hindi nila maalala na tao sila dati, ay natanggal na sa kanilang memorya yon. Ang pagiging tao nila dati. Siguro, nang ilan na pinangarap na manatiling bata sa mahabang panahon, ay pinili na manatili sa beringan. Hindi ganon kadali iyon, iho. Kailangan ng pagkapag-asawa ka ng taga doon bago ka makapasok. Ibig sabihin ang nakapasok na sa beringan ay nakatakda na maging kabiyak ng isang engkanto.
na may mataas na katayuan. Pero gaya nga ng dati, kawawa sa huli. Dahil wala ngang kamatayan pero ginagawang alipin kapag nagsawa na ang isang hari. Ibig sabihin ba, Manang, na nakatakda na si Divina na maging asawa ng Engkanto na nagkagusto sa kanya? Iyon ang katotohanan, iho. Kaya kailangan natin magmadali bago pa mahuli ang lahat. Sa isang banda ay nagising si Divina sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Labis siyang nagtaka dahil ang kanyang higaan ay kulay ginto. Ang dingding ng silid na iyon ay pawang kumikinang na kristal. Napabalikwas ang dalaga sa kanyang higaan at agarang tumayo. Agad niyang tinungo ang bintana para silipin ang labas. Napanganga si Divina sa kanyang nakita. Nagtatayo ang mga gusali na kulay ginto at kumikinang na kristal. Ang sasakyan sa himpapawid ay malayo kumpara sa kanyang nakikita. Ang sasakyan sa kalsada ay tumatakbo ng mabilis. Hindi na halos mahagip ng kanyang paningin. Maghahalong pagkamangha at pag-aalala ang nararamdaman ni Divina. Muli niyang inalala ang pangyayari. Napatutop siya sa kanyang noo at kinurot pa ang kanyang pisngi para makasigurado na hindi nga siya nanaginip. Diyos ko, sana mali lang ang naiisip at hinala ko. Hindi pa man nakabawi si Divina sa pagbigla. Ay bigla siyang nakarinig ng yabag na papalapit sa silid na kanyang kinaroroonan. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang lalaki na nakikita lang niya sa mga banyagang magazine. Gwapo ang lalaki na pumasok sa silid. Matikas ang pangangatawan at napakakinis ng kanyang balat. Nagiging kakulay na ng lalaki ang gatas kapag natatamaan ng araw. Sino ka? Nasaan ako? Ngumiti muna ang lalaki bago sumagot. Tumambad sa harapan ni Divina ang kanyang napakaputi at pantay ng ngipin. Ako si Rafael, prinsipe ng lugar na ito. Narito ka sa syudad ng Beringan. Nilito si Divina dahil ang paniniwala niya na isang alamat lang ang Beringan. Paano siya nakakarating agad doon? Ang layo ng Samar sa Mindanao. Huwag mo nga akong pinaglolo ko. Kalokohan lang ang Beringan. Walang lugar na ang pangalan ay Beringan. Maniwala ka, Divina. Narito ka sa aking mundo. Ang kaharap mo ngayon ay isang prinsipe. Tagapagmana ng trono sa syudad ng Beringan. Ang isa sa 7 kaharian dito. Ang ibig mong sabihin na isa kang engkanto? Narito ako sa mundo ng mga engkanto? Narito ka sa aking mundo, Divina. Narito ka para pakasalan ako. Nakatakda ka para maging asawa ko. Ikaw ang napili ko para maging ina ng aking mga anak. Mapalad ka dahil magmumula sa iyo ang susunod na tagapagmana ng trono. Naalala ni Divina ang kanyang mga magulang, kaya napaupo siya sa sahig. Dahil sa takot at pag-aalala ay bumigay ang kanyang katawan. Napahagulgol si Divina at napahiyaw sa sobrang kalungkutan. Sinubukan niyang magmakaawa kay Rafael para palayain siya. Maawa ka sa akin, Rafael. Palayain mo na ako. Nag-aalala na ang aking mga magulang. Ibalik mo na ako sa amin. Dahil sa sinabi ni Divina, na biglang uminit ang ulo ng engkanto at nagalit. Hindi. Hindi ako papayag na umalis ka, Divina. Sa ayaw at sa gusto mo, ay ikakasal ka sa akin. Ikaw ang magdadala ng anak ko. Binalibag ni Rafael ang pintuan para muling isara. Sinubukan ni Divina ang pihitin ng seradora, pero nakakandado ito. Muli siyang napaiyak ng malakas at napaluhod sa harap ng pintuan.
Utang na loob. Palayain niyo ako dito. Kailangan ko nang umuwi sa puder ng mga magulang ko. Maawa kayo. Narinig ni Haring Aran ang pagmamakaawa ng Divina na palabasin sa kanyang silid. Kaya kaagad niyang kinausap si Rafael. Ma, pinapatawag niyo raw ako. Oo, Rafael. Hindi pwede na hayaan mo na lang ang babaeng mortal na magwala sa kanyang silid. Ayokong iharap siya sa konseho na kinabibilangan ng maharlikang engkanto na ganon. Dapat magawan mo ng paraan bago pa sumapit ang itinakdang pagtitipon. Pansamantala lang naman to, Ama. Ang kanyang pagmamatigas. Ngayon lang yan. Hindi magtatagal. Magagawa ko din siyang mapaamo. Hindi pwede na iasa mo na lang sa oras at panahon na magkukusa siyang sumang-ayon sa nais mong mangyari. Kailangan na gumawa ka ng paraan. Paraan para mahawakan mo siya at magagawang mapasunod sa nais mo. Aking amang hari, alam mo na hindi ako sang-ayon sa marahas na pamamaraan. Hanggat madadaan ko lang naman sa mahinahon na pamamaraan, ay aking gagawin. Ayaw kong kamuhian ako na Divina habang buhay. Reputasyon ng lahi natin ang nakataya. Alam mo kung gaano ang pagpapahalaga ko sa reputasyon na matagal kong pinangalagaan. Idaan mo sa pananakot para mapasunod mo ang mortal na si Divina. Maliwanag ba? Oo, Ama. Maliwanag sa akin ang lahat. Saan mo? Bukas na bukas din ay malaya nang sumusunod si Divina sa aking kagustuhan. Batid ni Rafael ang kapasidad ng kanyang ama. Kaya hanggat maaari ay ayaw niyang magkusa itong gumawa ng paraan para mapasunod si Divina. Hindi na nagsayang ng oras si Rafael at agad pinuntahan muli ang silid ni Divina. Nadatnan niya ang dalaga na nakasiksik sa sulok ng silid. Mababakas ang abot langit na pagkamuhi sa tuwing titingin ito kay Rafael. Tumayo ka. Malakas na sigaw ni Rafael kay Divina. Nabigla si Divina sa inasta ng engkanto pero hindi ito sumunod. Sinusubukan mo ba talaga ako? Tumayo ka. Umupo ka dito sa aking tabi. Nanatiling nagmamatigas si Divina. Ipanagit ng dalaga sa kaning isipan na hindi susunod sa nais na mangyari ni Rafael. Mabuti nang patayin mo na lang ako, Rafael. Sa ginagawa mo sa akin, ay parang pinatay mo na rin ako. Sinusubukan mo talaga ako, Divina. Ano kapag sinabi ko na ipapatay ko ang mga magulang mo? Magmamatigas ka pa rin ba? Natigilan si Divina nang marinig niya ang sinabi ni Rafael. Nanikip ang dibdib niya dahil sa takot na totohanin ni Rafael ang kanyang pagbabanta. Hayop ka. Huwag mong idamay ang mga magulang ko. Wala kang awa. Hindi ikaw ang masusunod sa pagkakataong ito, Divina. Ikaw ang bihag dito kaya matuto kang lumugar at makibagay. Hihintayin kita sa ibaba. May pupunta dito na mga alipin para ayusan ka. Sakaling binigo mo ako sa pagkakataong ito, ipapadala ko ang bangkay ng mga magulang mo sa lagusan para malaman mo na hindi ako nagbibiro. Napahiyaw na lamang si Divina sa kawalan dahil sa pagbabanta ni Rafael. Handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang mga magulang. Magsasalita pa sana si Divina pero tuluyan siyang iniwan ni Rafael at humakbang ito paalis. Walang nagawa si Divina kundi ibuhos ang lahat sa pag-iyak. Wala siyang masasandalan sa mga oras na yon kundi ang sumunod sa gusto ni Rafael na mangyari. Pagkalipas ng maikling sandali ay dumating ang alipin na inutusan ni Rafael para mag-ayos sa kanya. Sinabi ng mga taga-silbi ni Rafael
na naghihintay na ang kanyang buong angkan sa ibaba. Dinala nila si Divina sa marangyang banyo para paliguan. Napakabango ng tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Sinabi ng tagasilbi na pinapaipon pa ni Rafael sa mga lambana ang katas ng pinakamabangong bulaklak para gamitin na panligo ni Divina. Pagkatapos niyang maligo ay sinuotan siya ng magarang puting damit na pinapalamutian ng purong diamante. Napakaganda ni Divina sa suot niya iyon, pero hindi iyon sapat para mapawi ang pangungulilan niya at pag-aalala sa kanyang pamilya. Bago umalis ay mahigpit siyang binalaan ng isang tagasilbi na nagpakilala sa pangalang Leonora. Huwag na huwag mong pahiyain ang pamilya ni Haring Aran sa harap ng kanyang angkan. Kapisanan ng mga dugong bughaw ang naroon at nahahanay sa maharlikang engkanto. Sila ang nakakataas sa lahat. Maigting ang pagpapahalaga ni Haring Aran sa reputasyon na kanyang pinakakaingatan sa mahabang panahon. Naiintindihan ko ang iyong pinanggagalingan dahil katulad mo rin ako na hindi gusto ang mapunta dito. Subalit kailangan nating magsakripisyo at magtiis para sa ating mahal sa buhay na naiwan sa mundo na ating pinanggalingan. Agad tumalikod si Leonora para iwanan si Divina. Inigilan niya ang tagasilbi para sa kanyang natitira na katanungan. Ibig mong sabihin ay nagmula ka din sa mundo ng mga tao? Oo. Pinilit ako na kumain ng kaning itim para maging ganap na engkanto. Ang pagkakaiba lang natin dahil isang mababang uri ang kumuha sa akin. Subalit nagawa pa rin niya na maging kagaya nila ako. Ano ka pa kaya na isang dugong bughaw ang nakagusto sa'yo? Sumunod ka na lang, kamahalan. Aalis na ako, baka malaman pa ni Haring Aran na nakikipag-usap ako sa kagaya mo na mambibilang sa kanilang hanay ng mga pinuno. May tatanong pa sana si Divina. Subalit nagmamadaling umalis si Leonora na halatang natatakot na may makakita sa kanya. Lumipas pa ang maikling sandali ay sinundo si Divina ng isang lalaki na sa kanyang tansya ay isang kawal. May dala itong armas at disiplinado kung gumalaw. Napilitan si Divina na sumama dahil natakot siya na baka totohanin ni Rafael ang kanyang banta. Natulala si Divina sa karangyaan na kanyang nakikita pagkalabas niya ng silid. Isang higante na kandilabra ang bumungad sa kanya na nakasabit sa kesame ng maluwang na bulwagan. Nagsitayuan ng mga bisita na naroon para magbigay ng mainit na pagtanggap sa kanya. Hindi sanay si Divina sa ganong pagkilala kaya hindi niya maitago ang kanyang pagkailang. Nagagandahan at nagpupugian ng mga engkantong naroroon. Nakasuot sila ng magagara na kasuotan, pero agaw pansin na halos nakaputi ang naroon. Si Rafael naman na tumayo para sunduin siya ay nagmumukhang anghel sa kanyang suot. Gwapo si Rafael, pero sadyang mahirap labanan ng puso, lalo na kapag may iba na itong tinatangi. Pagkalapit ni Rafael ay agad siyang iginiya ng binata para humawak sa kanyang braso. Mahina siyang binulungan ng binata para balaan. Umiti ka, Divina, kung ayaw mong malintikan kay Haring Aran. Tandaan mo na isang pitik lang at sinyas ni Haring Aran ay patay na ang buong pamilya mo. Umiti ka at magpanggap na masaya ka. Pagbibigyan ko ang gusto niyong mangyari, pero siguraduhin mo lang na walang mangyayari sa aking pamilya. Hanggat sumusunod ka sa aming gusto, ay walang mangyayari na masama sa iyong mga magulang. At yun nga ang nangyari. Nagpanggap si Divina na malugod niyang tinatanggap ang pagbati at pagpupugay ng mga bisita. Tumagal ang pagtitipo ng ilang oras at ganon din ang pagtitiis at pagtitimpi
na kailangang pagdaanan ni Divina. Kinagabihan ay maagang nakatulog si Divina dahil na rin sa pagod at kalungkutan. Nagising na lang siya sa marahan na yakap ni Rafael sa kanyang bewang. Napabalik ko si Divina at nagmamadaling tumayo para lumayo sa binata. Bakit ka narito? Anong balak mo? Magiging asawa na kita, Divina. Kaya kailangan mong masanay. Nakatabi ako sa pagtulog. Ayaw ko. Utang na loob. Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon. Hindi pa ako handa sa ganito. Inaasahan na ng hari na may mangyari sa atin sa gabing ito. Huwag mong antayan na magalit si Ama. Iba siya magalit. Walang patawad, hindi siya marunong maghintay. Nahintakutan si Divina. Kaya wala siyang nagawa kundi ang bumalik sa pag-uupo at hintayin ang magiging kapalaran sa gabing iyon. Sige na, bumalik ka na sa pagkakahiga. Napilitan si Divina na bumalik sa higaan at ipaubaya ang sarili kay Rafael. Wala pang karanasan si Divina sa pagkikiniig, kaya gano'n na lang ang kanyang nervyos nang magsimulang magmaniobra si Rafael. Kailangan ba talaga, Rafael, na ngayon mo na gawin ito? Pwede naman, Divina, na huwag natin gawin ito. Pero hindi ko lang maipapangako ang kaligtasan ng pamilya mo. Ginagamit mo, Rafael, ang pamilya ko para maisakatuparan ng plano mo. Batid mo ng pamilya ko ang aking kahinaan. Huwag mo kong umpisahan, Divina. Dahil kapag nawalan ako ng gana, ay tiyak na may kalalagyan ng pamilya mo. Hindi na lumaban si Divina nang umpisa ni Rafael na alisin ang saplot sa kanyang katawan. Nag-umpisa si Rafael na halikan ang kanyang katawan hanggang sa maramdaman ni Divina ang mainit na hininga ng binatang engkanto na dumadampi sa kanyang balat. Nagsimulang maging maraha si Rafael sa paghawak ng kanyang katawan hanggang sa naramdaman ni Divina na tumigil ang binata. Ang buong akala ng dalaga ay natauhan na ito at hindi itutuloy ang kanyang plano. Nagmulat siya ng mga mata, ngunit agad naman siyang pumikit dahil sa tanawin na kanyang nakita. Kitang-kita niyang hubot-hubad na katawan ni Rafael. Nagliliwanag ang katawan ng lalaking engkanto sa dilim. Napalunok si Divina nang makita niya ang parang sawa sa harapan ng binata. Natayong-tayo ito. Batid ni Divina na sa kasukdulan na si Rafael at handang-handa na itong idumulis ang kanyang pagkababae na iniingatan niya sa mahabang panahon. Hindi alam ni Divina kung saan ibabaling ang kanyang katawan nang pumatong na sa kanya si Rafael. Napadaing si Divina nang maramdaman niya ang pagpupumilit ni Rafael na kunin ang bagay na kanyang pinakakaingatan. Inilagay ni Rafael ang kanyang kamay sa likuran nito. Yumakap ka lang sa akin, Divina. Pansamantala lang naman ang sakit na iyong mararamdaman. Pangako, dahan-dahanin ko lang. Napayaw si Divina ng tuluyan ng tumagos ang pagkalalaki ni Rafael sa kanyang kasilanan. Ang pakiramdam ni Divina na parang hinahati ang kanyang katawan. Sa kabila ng kanyang masiding daing at hiyaw, ay pinatuloy pa rin ni Rafael ang pagpasok sa kanyang kasilanan. Hindi tumitigil si Rafael hanggat hindi niya naibaon ng buong buo ang kanyang muhon. Damang-dama ni Divina ang malaking bagay na bumaon sa kanyang katawan. Punong-puno ang kanyang matres at namamanhid ang kanyang katawan. Hindi gumalaw si Rafael at nananatili lang siya sa ganoong kalagayan hanggat dumadaing si Divina. Dahil sa bugso na matinding kirot ay nawala ng malay si Divina. Nagkamalay na lang siya nang nakapatong si Rafael sa kanya at patuloy ang pag-ulos nito. Bagyang naging hayahay ang pagkaramdam ni Divina
at ang sakit na kanyang naramdaman ay nabawasan. Nakaramdam na siya ng kiliti at dula sa kanyang kasalanan. Naramdaman niya na bumilis ang galaw ni Rafael at nanigas ang katawan ng binatang engkanto. Naanimoy na stroke sa kalagitnaan ng araw hanggang sa sumabog na ang super lolo na nagpayanig sa kanyang buong katawan. Halatang nanggigil ito sa ginagawa. Pagkalipas ng ilang segundo, ay tuluyan ang umalis si Rafael para tumayo. Naiwan si Divina na tulala at nanghihina. Pagkabalik ni Rafael ay nakasuot na ito ng damit at bagong ligo. May kasama itong tagasilbi para tulungan si Divina na makapag-ayos ng kanyang sarili. Tinulungan siya makaligo at mapalitan ang damit na kanyang suot. Makalipas lang ng ilang minuto ay nakatulog na si Rafael habang nakayakap sa kanyang bewang. Si Divina naman ay hindi makatulog dahil sa bilis ng pangyayari. Naalala niya si Jomar kung paano siya ingatan at pahalagahan ng kanyang kababata. Subalit sa isang iglap lang ay nagawa niyang ipagkaloob ang sarili sa isang engkanto. Naulit pa ang kanilang pagsisiping ni Rafael ng 2 beses hanggang sumapit ang umaga. Hindi siya tinigilan ng binata hanggat may inilalabas itong dagta. Kinabukasan ay maaga siyang sinundo ng tagasilbi para sumabay sa pamilya ni Rafael sa pagkain. Nanindig ang balahibo ni Divina nang matunghayan niya ang kanin sa pagkainan. Ang kanin na kinakain ng pamilya ni Rafael ay kulay itim at ang nakahain naman sa kanyang harapan ay kulay puti. Ayaw galawin ni Divina ang kanin dahil gumagalaw ito. Mapagkakamala ng mga uod sa palanggana. Kumain ka na, Divina. Ang kanin sa kagaya namin ng engkanto ay gumagalaw dahil sa enerhiya na maibibigay sa amin. Sa ngayon ay papayagan pa kitang kumain ng kaning puti. Pero kapag naging ganap ka ng kagaya namin, ay kailangan mo nang kumain ng kaning itim. Naalala ni Divina ang kwento ng mga matatanda na kapag kumain ka ng kaning itim, ay hindi ka na makakalabas sa mundo ng mga engkanto. Dahil sa sinabi ni Haring Arad, ay nagkusa na si Rafael na sandukan ng kanin ang plato ni Divina. Binulungan niya si Divina para mabalaan. Ang salita ng hari ay batas sa amin na engkanto. Ang hindi pagsunod sa kanyang salita ay may kaakibat na kaparusahan. Gusto mo bang maparusahan? Huwag na huwag mong hahamunin ang hari ng Beringan, Divina. Muling naalala ni Divina ang banta ni Rafael. Kaya sa pilitan niyang isinubo ang pagkain na sinandok ni Rafael. Wala siyang nalasahan sa pagkain. Parang kumakain lang siya ng papel. Ibang-iba sa mundo na kanyang pinanggalingan. Na punong-puno ng pampalasa ang pagkain. Nagmadali na lang siyang maubos ang pagkain at agarang nagpaalam na umakyat na para magpahinga. Sa kanyang silid ay muling sumabog ang hinanakit ni Divina. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa nakatulugan na niya ang kalungkutan at hinanakit. Sa mundo ng mga tao ay nagtagumpay si Balang at Jomar na mamataan ang barko palabas ng Beringan. Lola ng barko ang napakaraming engkanto. Sana mali lang ang aking naiisip. Bakit Manang Balang? Ano ba ang iyong naiisip? Sa palagay ko ay may nagaganap na kasiyahan sa Beringan. Kaya nagsialisan at nagpasukan ang napakaraming maharlikang engkanto papunta doon. Anong ibig mong sabihin, Manang? Pwede ba sabihin mo na lang ng diretso sa akin? Malakas ang hinala ko. Natuluyan ng ikinasal si Divina sa engkanto na nagkakagusto sa kanya. Nangangamba ko, iho, na huli na tayo. Papaano kapag nalaman mo na naikasal na si Divina at masaklap ay may laman na ang kanyang tiyan?
Gusto ko pa ring marinig buhat sa kanya na masaya siya doon, Manang. Matatanggap ko si Divina kahit buntis pa siya. Basta ako ang pipiliin niya. Napamangha si Balang sa sinabi ng binata. Doon niya lang lubos na napagtanto kung gaano katindi ang pagtatangi niya sa babae. Sa sulok ng diwa ni Balang ay mayroong pag-uusig. Nagiging mabigat ang kanyang pakaramdam dahil sa isang katotohanan na pilit niyang tinatago. Umuwi na muna tayo. Kailangan natin paghandaan ang ating takdang pagtawid sa Beringan. Bukas, bago pumutok ang bukang liwayway, ay mag-aabang na tayo sa Lagusan. Sa oras na lilitaw ang Lagusan, ay sasabay tayo sa gintong barko, pabalik sa Beringan. Nakahanda na ako, Manang Balang. Handa na akong suungin ang lahat para sa pagmamahal ko kay Divina. Sakaling pipiliin niya ang engkantong iyon, ay malugod ko namang tatanggapin. Inabukasan ay lula ng bangka, ay sinuong ni Balang at Jomar ang malakas na bugso ng agos para lamang makalapit sa bahagi ng ilog kung saan ay lumilitaw ang Lagusan. Eksaktong pumutok ang kaunting liwanag, ay biglang lumitaw ang Lagusan. Agad sinabihan ni Balang si Jomar na tumabi para hindi mahagip ng barko na sigurado ay dadaan sa Lagusan. Itabi mo ang balsa, Jomar, dahil parating na ang ating hinihintay. Hindi pa nakatapos si Balang sa pagsasalita, ay biglang lumitaw ang gintong barko. Lula ng napakaraming engkanto. Nagkakasiyahan sila sa barko habang kumakain, kaya hindi na nila naramdaman ang presensya ng dalawa. Lumakas ang alon at nagsimulang maglikot ang balsa na kanilang sinasakyan. Walang maaaninag si Jomar sa paligid dahil sa presensya ng liwanag na nagmumula sa gintong barko na napapalamutian ng purong brilyante. Madali ka, Jomar. Kailangan na makasabay tayo sa gintong barko dahil kaagad maglalaho ang Lagusan kapag nakapasok na sila sa loob ng Beringan. Nagising ang diwa ni Jomar, kaya nagmadali siyang itinukod ang mahabang kawayan para gumalaw ang sinasakyan nilang balsa. Binigyan ni Balang si Jomar ng proteksyon para hindi siya maghina pagpasok nila sa loob ng Beringan. Ang balsa na kanilang sinasakyan ay kargado ng orasyon at mahika ng tagabulag para maikubli ang kanilang presensya sa mga engkanto. Umayon sa kanila ang pagkakataon dahil ang agos ng tubig ay nagkataon na papasok sa Lagusan, kaya naging mabilis ang kanilang pagpasok. Sinalubong ang dalawa ng nakakabighani ng halimuyak na nagmumula sa mga malalagong bulaklak na nakakalat lamang sa paligid ng ilog. Saan na ba tayo, Manang? Nasa loob na ba tayo ng Beringan? Tama ka, iho. Sa loob na tayo ng Beringan. Nandito tayo sa bungad papasok ng kanilang kaharian. Hindi magkamayaw si Jomar sa pagtingin sa paligid. Mababakas ang labis na pagkamangha sa lugar. Iba't ibang klase ng magagandang bulaklak ang kanyang matatanaw. Luntian ang kalapit na lupain at natatamnan ng mga puno na hitik sa bunga. Ang ilog na kanilang kinaroroonan ay malinaw hanggang sa kailaliman. Ang iba't ibang isda na malayang naglalangoy ay klarong-klaro na makikita sa ibabaw. Ang huni ng mga ibon ay parang musika na nagpapabanayad sa pagkaramdam. Ang tilamsik ng talon sa hindi kalayuan ay parabang nagbibigay ng ginhawa sa paghinga. Huwag ka munang labis na mamangha, iho, dahil nandito pa lang tayo sa hangganan ng Beringan. Isang paraiso ang maalamat na ito, pero alam mo ba na hindi hamak na moderno ang kanilang pamumuhay
kumpara sa pinakaprogresibo na bansa sa ating mundo. Pero wala silang cellphone. Yun lang. Doon sila nalungkot. Anong ibig mong sabihin, Manang Balang? Hindi tatawagin na syudad ang Beringan kung hindi ito sentro ng modernisasyon sa kabilang dimensyon. Sa pusod ng syudad ay makikita ang nagtatayugang mga gusali at makabagong kagamitan. Bago pa maimbento ang modernong kagamitan sa ating mundo, ay matagal na itong umiiral sa Beringan. Malalaman mo rin ang lahat kapag nakarating na tayo sa pusod ng syudad, sa lugar kung saan naroroon ang palasyo ng hari. Inutusan ni Balang si Jomar na itabi na muna ang balsakan na kanilang sinasakyan bago pa humina ang tagabulag na kanyang ginawa. Doon nila pinili na magtago sa malagong puno ng kahoy na ang mga sanga ay lumalaylay sa katubigan. Mahihirapan ng mga engkanto na matunton ang kanilang kinaroroonan. Habang nandoon sa malagong puno ay nagsimula si Balang sa pagsambit ng mga dasal. Isinumamo niya ang kanyang alagad para humingi ng gabay. Kumpirmado, iho. Naghahanda ang palasyo ng Beringan para sa paparating na malaking selebrasyon. Anong selebrasyon, Manang? Ayon sa aking gabay na engkanto, ay naghahanda ang palasyo para sa pag-iisang dibdib ni Rafael at isang mortal na babae. Sigurado na si Divina ang tinutukoy ng iyong gabay na mortal. Sino ba si Rafael, Manang? Si Rafael ang panganay na anak ni Haring Aran na namumuno sa Beringan sa ikalimang kaharian. Siya ang tagapagmana ng hari sa trono. Mas lalong lumiit ang pag-asa ko na mabawi si Divina. Ano man lang ang laban ko sa isang tagapagmana sa trono, hindi ko mapapantayan ang karangyaan na maibibigay ni Rafael kay Divina. Subalit hindi ako basta lang susuko. Gusto ko na marinig mismo buhat kay Divina na masaya siya sa piling ni Rafael. Nakaramdam ng paghabag si Balang sa tinura ni Jomar, kaya pinayuhan niya ang binata para kahit papano ay gumaan ang kanyang nararamdaman. Higit sa lahat ay ikaw ang nakakakilala kay Divina. Ikaw lang ang makakasagot, Jomar, kung anong klase siya ng babae. Ano ba ang pagkakakilala mo sa kanya? Payak lang at mababaw ang kasiyahan ni Divina. Sa tagal ng pagkakaibigan namin, kahit minsan na hindi ko siya narinig maglabas ng hinaing sa kanyang pamumuhay. Kontento na siya sa kung anong meron siya. Ganyoon naman pala. Bakit mo pinagdududahan ang ugali na meron siya? Tandaan mo, iho, na walang karangyaan o anumang yaman ang makakapantay ay manatili sa tao na lubos mong minamahal. Itutuloy ko pa rin ang bala ko na makausap si Divina. Matutulungan mo ba ako, Manang? Naawa si Balang sa binata at sa isang banda ay inuusig siya ng kanyang konsyensya. May parte ng kanyang pagkatao na nagsisisi dahil sa kanyang ginawa. Pinapangako ko, iho, na makakausap mo si Divina. Magtiwala ka lang sa akin. Minabuti ni Balang na patuloy silang magtago habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang sa bulwaga ni Haring Aran ay abala ang lahat sa paghahanda para sa nalalapit na magarbong piging. Nagsimula ng magdatingan ang mga pinuno na engkanto sa labas ng Beringan at sa ibang kaharian. Naroon sila para saksihan ang pag-iisang dibdib ni Rafael at ang kanyang magiging asawa. Ang mapalad daw na babae na kanyang pinili para magdala sa kanyang tagapagmana. Iyon ang bukang bibig ng lahat ng engkanto, pero salungat sa nararamdaman ni Divina. Hindi niya ginusto na maging asawa si Rafael dahil hindi niya ipagpapalit ang manatili sa kanyang pamilya kaysa maging reyna ng Beringan.
Maganda ka na, Divina, dahil malapit nang magsimula ang seremonya. Hindi ganito ang kasal na pinangarap ko, Rafael. Isang bangungot ang kasal na ito para sa akin. Magsisimula na naman ba tayo dito? Wala ka nang may pagmamalaki pa, Divina, dahil nakuha na kita. Sa tingin mo ba, na matatanggap ka pa ng iba kapag nalaman nila ang namagitan sa atin? Sumunod ka na lang sa aking gusto at higit sa lahat sa itinakda ni Haring Aran. Napilitan si Divina na sumunod sa gusto ni Rafael. Sinimulan siyang ayusan ng tagasilbi ni Rafael para ihanda sa nakatakda na kasal. Napakaganda ni Divina sa kanyang suot na damit. Masigabong ang hiyawan at palakpakan pag-aapak niya sa hagdan, pababa sa bulwagan. Nagsitayuan ang lahat ng engkanto na narawan pagkababa niya sa bulwagan. Si Rafael naman ay parang anghel sa kanyang suot na puting damit. Nangungusap ang kanyang maamong muka na nanaisin ng sino mang babae. Subalit walang epekto iyon kay Divina dahil ang laman ng kanyang puso't isipan ay si Jomar na kanyang kababata. Tumulo ang luha ni Divina habang iniisip niya si Jomar na naghintay at nagtiis sa kanyang pangako. Alam niya na hindi na iyon matutupad pagkatapos ng seremonya dahil maging ganap na siyang kabiyak ni Rafael. Sinundo siya ni Rafael at agad hinawakan sa bewang para gabayan papunta sa harapan ni Haring Aran at ng kanyang konseho. At doon pagkarating, sinimula na kaagad ang seremonya ng kanilang pag-iisang dibdib. Sa di kalayuan ay nakatanaw sa malayo si Jomar at mababaka sa kanyang muka ang umaapaw na galit. Agad siyang kinausap ni Balang para kumalma. Walang magagawa kapag pairalin mo, iho, ang galit mo. Kailangan na gamitin natin ang talino para makalapit tayo sa bulwagan ni Haring Aran. Ngayon na nakumpirma na natin na si Divina nga ang babae na nakatakdang maikasal kay Rafael, kailangan gumawa tayo ng paraan para hindi matuloy ang kasal. May naisip ka na bang paraan para hindi matuloy ang kasal, Manang? Pinaghandaan ko na ang bagay na ito bago pa tayo pumasok sa loob ng beringan. Hayaan mo lang ako sa aking gagawin at tiyak na mababawi natin si Divina kung sasama siya sa atin. Pipigilan ko ang aking galit, Manang. Basta ipangako mo lang na madadala natin pabalik si Divina. Bihasa ako sa ganitong gawain. Kaya garantiya ko, iho, na mababawi natin si Divina. Subalit kung desisyon niya na manatili dito, ay kailangan nating igalang iyon. Hindi natin mapipilit si Divina kung siya mismo ay ayaw sumama sa atin. Sinabi ko naman ang sakaling magdesisyon si Divina na manatili dito, ay malugod ko iyong tatanggapin. Hinintay nila na sumapit ang kalagitnaan ng seremonya bago lumabas sa kanilang pinagtataguan. Inalabas ni Balang ang kumpol ng paputok sa kanyang kamay. May bitbit din siyang asogi na handa niyang sindihan. Pagkaamoy ng mga engkanto ng pulbara at asogi ay agaran silang lumayo at parang naiinitan. May dala din sila na asin na pinahawakan niya kay Jomar. Sinabihan niya si Jomar na isabay kapag may engkanto na tumangkang lumapit sa kanila. Malalakas na engkanto ang kaharap natin, iho. Hindi sapat ang tangan natin na pangontra para itaboy sila. Nagkakaroon ka lang ng kakayahan na makita sila, pero hindi sapat iyon para pangalagaan ka. Magiging alisto ako, Manang, at tatalasan ko ang aking pagkaramdam. Nagbigay daan ang mga engkantong naroon para makalapit si Balang at Jomar. Napatayo naman si Haring Aran at ang kanyang konseho habang hinihintay ang pagdating ni Balang at Jomar.
tampalasan, pangahas. Ang lakas ng loob mo para dalhin ang mga bagay na hawak mo, albularya. Narito ako, Haring Aran, para itama ang pagkakamali ko. Inuusig na ako ng aking konsyensya. Pwes, huwag ka nang umasa na maging babaylan ka pa. Haharangin ko ang pagtataas ng antas mo. Hindi na bali na manatili ako sa pagiging albularya kaysa magpagamit ako sa iyo. Ingid pala sa kaalaman ng lahat tungkol sa pamilya ni Divina. Kaya nakokonsensya si Manang Balang. Nagpadala ng mensahero daw si Aran para kumbinsihin si Balang na tigilan na ang pagtulong sa pamilya ni Divina. Kapalit ang pangako na magiging bihasa at magiting na baybayilan ito kapag naikasal na ang kanyang anak at si Divina. Pangarap ni Balang na maging ganap na babaylan, pero sadyang busilak ang kanyang kalooban. At kalaunan ay ginabayan siya nito para tahakin ang tamang daan. Gusto mo ba talaga na magkasubukan tayo ng kakayahan? Tandaan mo ang iyong gabay ay pinalayas ko lang sa beringan. Isang hamak na bababang uri kaya ngayon pa lang ay mag-isip ka na. Hindi mo ako matitinag, Haring Aran. Alam ko ang kahinaan niyo ng mga engkanto. Isang sindi ko lang ng pulbura at asugi ay ubos kayong lahat na narito sa beringan. Ngayon mo ipagyabang ang kakayahan mo. Mababakas ang panlulumo sa mata ni Rafael dahil alam niya ang panganib at banta kapag tinutuo ng albularya ang kanyang banta. Nagbulong-bulungan ang buong konseho ni Haring Aran at may ibinulong sa hari. Napaupo si Haring Aran at sinubukan na mapakalma ang kanyang boses. Tinatanggap ko na ang aking pagkatalo at nagpasya na akong magpakumbaba. Sambitin mo ang iyong kahalingan para lang lisanin mo ang syudad ng beringan. Dala ang mga bagay na lubhang makakapinsala sa amin. Gusto ko lang makalabas kami ng ligtas sa beringan. Kasama ang binata na kasama ko at si Divina na dinukot ng tagapagmana mo na si Rafael. Manghari, hindi maaaring mailabas ang anak ko sa beringan. Isa din siyang tagapagmana. Albularya, wala akong sapat na otoridad para baguhin ang itinakda ng mga bathala. Ang nakatakda na mamuno sa trono ay nakatakda na. Sana intindihin mo ang aking hinaing. Nag-isip si Balang ng kaunting sandali bago muling nagsalita. Tinimbang niya ang bagay-bagay para lubos na manawaan. Pues, hayaan mo na maipanganak ang tagapagmana sa aming mundo. Bahala na ang kapalaran at tadhana na magdesisyon pagdating ng araw. Sakaling nakahanda siyang bumalik sa beringan, ay tanging kapalaran na ang magdidesisyon. Ama, huwag kang pumayag sa kondisyon ng albularya. Kailangan naman natili ang anak ko sa aking tabi. Tama na, Rafael. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sinabi ko na sa iyo na peligro lang ang hatid sa pag-aasa mo sa babaeng mortal. Isa pa na magsalita ka, ay itatapon na kita sa isinumpang isla para tuluyan mo nang hindi makita ang anak mo sa loob ng 1,000 taon. Natigilan si Rafael sa naisambit ng kanyang ama. Bawat salita ng hari ay nakalista at nagiging kautusan at batas. Agad may lumapit na kawal ng palasyo kay Rafael para hulihin ito kapag hindi sumunod sa kautusan ng hari. Ngayon din ay isasalin ko sa isang kautusan ang kondisyon ng albularya. Malaya mo nang madadala ang babaeng mortal. Pagkarinig ni Rafael sa kautusan, ay agaran siyang tumalikod para pumasok sa palasyo. Naiwan si Divina na tulala at hindi makapagsalita sa bilis ng pangyayari.
Agad namang nagsalita si Balang para makuha ang panig ni Divina. Ngayon, Divina, ay ikaw naman ang aking tatanungin. Hindi kita pipilitin kung pinili mo na manatili dito. Narinig mo naman ang kautosan ni Haring Aran. Hindi ako mananatili dito. Gusto kong makita at makapiling ang pamilya ko. Alam ko, sa nangyari ay lalayuan ako ni Jomar. Lubos ko siyang maiintindihan. Hindi. Nagkakamali ka, Divina. Walang magbabago. Ikaw pa rin ang pipiliin ko, kahit may isang anak ng engkanto sa sinapupunan mo. Napatakbo si Divina kay Jomar at agarang nagyakapan ng dalawa ng mahigpit. Hilam sa luha ang kanilang pisngi dahil sa umaapaw na kasiyahan. Nainggit naman si Rafael. Maraming salamat, Haring Aran. Hanggang sa muli. Mortal, ingatan mo ang apo ko. Ibalik niyo lang siya sa Beringan anumang oras kapag sumuko na kayo sa pag-aalaga sa kanya. Masusunod ang kasunduan pero kapag pinabayaan mo at sinakta ng apo ko, ibang usapan na iyon. Maliwanag ba sa atin ang lahat? Tumango si Divina bilang ipaabot ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi ng hari. Ipapahatid ko na kayo sa gintong barko para masigurado ko ang inyong kaligtasan, lalo na at kasama niyo ang aking apo. Maraming salamat, Haring Aran. Maraming salamat sa pagsunod mo sa kasunduan. Isa lang ang kahilingan ko kay Divina, na sana ay huwag mong ipagkait sa amin ang sanggol. Dahil kahit papano ay nananalaytay sa kanyang ugat ang pagiging dugong bughaw. Huwag mong ipagkait sa bata ang buhay na nararapat sa kanya. Sana huwag mong idamay ang bata sa galit mo sa kanyang ama. Inihiling ko din na sana ay malugod mong tanggapin si Rafael kapag gusto niyang bumisita sa kanyang anak. Pinapangako ko na hindi kanya guguluhin. Matutupad ang kahilingan mo, Haring Aran. Basta ipangako mo lang, nalulubayan na kami ni Rafael magmula ngayon. Matutupad ang sinabi ko. Humayo na kayo. Nakalabas silang tatlo sa Beringan, kasama ng ibang engkanto na nakatira sa labas ng Beringan. Sa barko ay marami ang nagpaabot ng paghanga kay Jomar dahil sa kanyang katatagan para ipaglaban ang pag-ibig nito kay Divina. Si Balang naman ay walang humpay ang pakikipag-alyansa sa mga engkanto para lalong lumakas ang kanyang kakayahan. Hindi naman siya nabigo dahil pumayag ang pinuno ng mga engkanto na namumuno sa Banahaw na ipagkaloob sa kanya ang antas ng pagiging babaylan. Kapalit ng pangako na tutulong ito sa sigalot sa pagitan nila at ng mga tao na sumisira sa kanilang tarahan. Pagkabalik ni Divina ay agad pinag-usapan ang kanilang kasal ni Jomar. Kailangan bago pa lumaki ang kanyang tiyan ay may maituro na ama sa kanyang ipinagbubuntis. Si Balang naman ay patuloy ang pagsubaybay sa pagbubuntis ni Divina hanggang sa sumapit ang kabuuanan nito. Inaasahan na ni Balang na ipapanganak ni Divina ang sanggol pagsapit ng kabilugan ng buwan. Naging kampante naman si Balang na hindi na manghihimasok si Rafael sa buhay ng mag-asawa. Matapos niyang masiguro ang kaligtasan ng mag-ina, ay agad na siyang tumigil sa pagbisita sa kanila. May ibinigay lang siya na proteksyon para maikoble ang kakayahan ng bata. Namana ng sanggol ang pisikal na katangian ng kanyang ama. Kaya kahit sino ang tumingin, ay napapatanong kung anak araw ba ang bata. Sumasang-ayon na lang ang mag-asawa para tumigil sila sa pag-uusisa. Wala namang pagsidlan ang kasiyahan ni Jomar dahil simulat sa Paul ay hindi niya naramdaman na mayroon siyang tampo o hinanakit sa bata.
Sa katunayan ay nararamdaman niya na naging kumpleto ang kanyang pagkatao pagdating ng sanggol. Subalit habang masaya ang mag-asawa, ay may pusong tumatangis at umaapaw ang inggit sa mag-asawa. Isang masamang balak ang nabuo sa isipan ni Rafael. Nung sumapit na ang ikapitong araw ay pasilisin niyang tinangay ang sanggol para itakas papasok sa baringan. Nagulantang na lang ang lahat nang marinig nila ang palahaw ni Divina. Ang anak ko! Ang anak ko! Ibalik niyo! May hinala na ako kung sino ang tumangay sa sanggol. Agaran na pumunta si Jomar kay Balang para humingi ng tulong. Agad gumawa ng ritual si Balang para kausapin ang taga-Banahaw para din humingi ng tulong. Napagalaman ni Balang na tiyuhin ni Rafael ang engkanto na namumuno sa bundok Banahaw. Isang tamaling ang ina ni Rafael. Sa makatuwid ay may lahi siyang mahumanay. Nangako ang tiyuhin ni Rafael na maging daan para maibalik ang bata sa kanyang ina. Sa ikalawang pagkakataon ay pumasok si Divina, Jomar at Balang sa loob ng beringan para mabawi ang kanyang anak. Lola ng gintong barko ay isinama sila ng hari ng mahumanay sa sagradong syudad ng beringan. Pagdarating doon ay nag-usap si Haring Aran, Balang at hari ng mahumanay. Humihingi ako ng kapatawaran sa ginawa ng anak ko, Divina. Sana lawakan mo ang iyong pag-iisip dahil isa lang siyang ama na sabik mahawakan ng kanyang anak. Katulad ko na handang gawin ang lahat para sa aking anak. Umaasa ako, Haring Aran, na patuloy mong kilalanin ang ating kasunduan. May kakaasa ka, Divina. Agarang ipinag-utos ni Haring Aran na hanapin ang kanyang anak, dala ang bagong panganak na sanggol. Sa pamamagitan ng angking kakayahan ni Haring Aran, ay natunto nila ang kinaroroonan ni Rafael. Pagkarating ng mga kawal ni Haring Aran, ay dala na nila ang sanggol. Agad ibinalik ang bata sa kanyang ina na labis ang pananabik. Si Rafael naman ay napaluhod sa harapan ng kanyang ama para magmakaawa. Ang gusto ko lang, ama, ay mahawakan ang aking anak, paumanhin. Malayo mo namang mabisita ang anak mo, Rafael. Hindi mo kailangang gumawa ng masama para lamang makasama siya. Nahihiya ako, Divina, kaya patawarin mo ko. Matagal na kitang napatawad, Rafael. Kaya ipanatag mo ang iyong sarili. Sa katunayan ay, Rafael ang ipinangalan ko sa kanya bilang pagtanaw sa kasunduan. Bahagi si Rafael ng beringan, kaya sa tamang panahon ay babalik siya dito. Habang maliit pa siya ay hayaan mo akong makasama siya. Napangiti si Haring Aran nang marinig niya ang tinura ni Divina. Nagkasundo si Rafael, Jomar at Divina na malayang mahiram ni Rafael ang bata basta't magpaalam siya ng maayos. Simula noon ay naging mapayapa na ang kanilang pamumuhay. Hindi man nagkatuluyan si Rafael at Divina, ay napatunayan naman nila na maaaring magkasundo ang dalawang mundo. At doon nagtatapos ang kanilang kwento. Ayon kay Lolo Jomar, pagsapit ng aking tiyuhin na si Rafael sa edad ng 25, ay tuluyan na siyang tumawid sa beringan para gampanan ang kanyang tungkulin bilang tagapagmana ni Rafael. Simulang pumanaw si Lola Divina, ay hindi na muling nagpakita si Rafael. Ayon kay Lolo Jomar, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin naming tinatamasa ang maalwa na buhay. Iyon umano ay galing kay Haring Aran bilang pagtupad sa kanyang pangako na bigyan ng marangyang buhay si Rafael o si Tio Rafael. Hanggang dito na lang, Sir Casper, ang kwento. Lubos na gumagalang, Paulo.
At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, i-subscribe nyo na para all right. Oh man,